Hello everyone, paano ba mag-apply ng Environmental Compliance Certificate online? So, gagamit tayo ng online application system ng EMB. Type nyo lang syempre sa favorite internet browser, ECC Online. At makakarating kayo dito sa ECC Online Application System. Dapat makagawa kayo dyan ng account at saka makapag-login. Pag naggawa kayo ng account, make sure na meron kayong active email. Ano po? Now, dito po sa ECC Online Application System, makikita nyo itong button na for action, draft, and then ECC application. So, para makapagawa kayo ng ECC application online, click nyo po itong draft application. Kasi yung ECC application, kung meron kang current or pending application. So, click mo lang yung draft at meron lalabas dito na number one purpose. And then, click mo lang yung next every time na makomplete mo yung step na po. So, halimbawa sa purpose, ano ba yung application natin? New application or ECC amendment. So, halimbawa, new application. Then, dito sa baba, may mga tanong dito kung sasagutin lang natin ito ng yes or no. So make sure na masagot nyo yan accurately kasi yan yung mga tanong at sa dulo kasi ng system na ito, hihingin sa iyo yung mga application requirements. So make sure na accurate ang sagot nyo dito ng yes or no. No? Halimbawa, if your project is within the protected area, alam nyo na sa dulo, hihingan ka ng clearance sa Protected Area Management Board, PAMBI clearance. So, sagutin lang ito kung anong type ng application or purpose and then itong mga tanong dito ng yes or no. Assuming na lahat ito ay no, then yung number one na purpose, okay na, then click next. Yeah. Mula naman dito sa number two, nandito tayo sa project type. So, tatanungin kayo, ano ba yung project type? And then, para masagot natin yan, mag-type kayo dito ng keyword para sa ating application, mapakita niya yung project type. Halimbawa, lagay natin dito ay hospital. So, pwede kayong mag-search dito. So, may lalabas dyan na result. Halimbawa ito, specific type, yung hospital ko na keyword, institutional and other structures with laboratory facilities, primary, secondary, tertiary hospital or medical facilities. So, yun. Ito na yung ating specific project. At dito sa kanang bahagi, sasagutin nyo lang siya kung ano ang hinihingi. Like dito, the total floor area including parking, open space, and other areas in hectare. So, lalagay natin dito yung sagot. Halimbawa, meron tayong 2 hectares. Ito po ay yung total floor area. Ibig sabihin, yung lot area mo plus yung building area mo, ano yung total niya in hectare. So, halimbawa, 2 hectares. Hindi siya hinihingi yung square meter, kundi hectare. So, you convert square meter to hectare first. Halimbawa, 10,000 square meter yung area mo, edi 1 hectare yon because 1 hectare is equivalent to 10,000 square meter. So, dapat lang hectare dito. Then, click mo lang tong arrow na ito para mag-proceed ka with the next step, yung ating ng number 3, the description of the proposed project. Kailangan mong i-describe yung proposed project like ito sa ating hospital. Magbibigay ka ng description. Usually, ilalagay mo din ang pangalan. Um, Maglalagay ka
like the ABC, palaki natin. So the ABC Hospital project. So yan muna yung ating papakita, yung name, kumbaga project title. Siyempre maganda lalagay mo din yung bedding capacity. Okay? Halimbawa, the ABC Hospital project to be located at Barangay 1, Lipa City, Batangas with bedding capacity of halimbawa 1,000 beds. Yan yung ating capacity. At maganda, meron tayong meron tayong pagkakakilanlan doon sa area occupied. Ito, capacity lang ito. Halimbawa, occupying a total land area of, let's say, 2 hectares. Tapos, lalagay mo din dyan yung proof of land ownership. Lalong-lalo yung title. Halimbawa, under TCT number. Yan. At least, madali siyang ma-identify. Tapos, maganda, ilalagay mo dito yung mga components ng project. Halimbawa, the components of the project include the following. Yan. Lalagay mo dito kung ano yung mga projects component. So, pwede mong isipin ano yung mga makikita sa inyong site development plan. So, pwede mong makita dyan, halimbawa, meron kang 5-story building. Yan, isa yan sa mga component. Meron kang parking areas. Meron kang storage areas. Meron kang water supply system. Meron kang drainage system. Yeah, meron kang wastewater treatment system. Meron kang materials recovery facility and other support facilities. Oh. Maganda rin dito, iba-iba kasi yung type of project. Kung ito ay hospital, maganda sambitin dito yung mga services offered ng hospital. So, hindi na natin masyadong banyan. So, ganyan lang. You need to describe the proposed project. Of course, the title of the project, yung location, at yung capacity. Kung ano ang capacity. Kung mga manufacturing, talagang may capacity yan. Annual production capacity. Kung piggery, poultry, may mga number of heads yan. Ganon din yung land area occupied by the project at yung proof. Hahanapin din naman sa atin yan in the future. Ano ang proof of land ownership at saka yung ating components. Madami pa kayong pwedeng ilagay dyan. Make sure na ma-describe nyo yung project kasi pagka may hindi napasama sa ECC, na approve na yung inyong ECC application at may na hindi naisama, parang lalabas may changes. Mag-a-apply pa tayo ng amendment. If it exceeds the capacity, if it exceeds the area occupied, yan, mga major amendment yan. So, sayang. Kaya sambitin nyo na lahat yung description ng project. So, after nyo makomplete yung number 3, click nyo lang yung next.
hahanapin na sa inyo dito yung location ng project nyo. So in this case, kailangan yung i-provide yung geo coordinate. So unang-una, click nyo muna po itong icon na triangle kasi dapat makagawa kayo ng polygon. So add a polygon, okay. And then dito, click nyo rin po itong geo format. Meron ditong decimal or degree, minute, second. Mas madali yung decimal. Ano po? So lalagay natin dito yung latitude, geo-coordinate, and then yung longitude, geo-coordinate. Halimbawa, meron tayong project at kung ano man yung specific na area, doon natin makikita kung gaano kalaki yung project site natin. Halimbawa, ito yung project site. Yan, kukunin natin yung location. Okay. Yan, kukunin natin yung boundaries. Yan. And then, kung ito na yung boundaries mo, may mga points yan. Let's say this is your point 1. Oh, may mga coordinates yan. Halimbawa, ito naman yung point 2. May mga coordinates. 13 point something, 121 point something. Kumbaga, yan yung mga points, no? Yan yung mga coordinates. Oh, point. Yan. Yung mga coordinates na yan, yun ang ilalagay natin dito sa inyong step number 4. The project area, the coordinates. So, halimbawa, yung latitude, unang point, halimbawa ito yung unang point, 13 point something, 13.75740. Lalagay mo ngayon dito, 13.75740. And then dito naman yung longitude, 121.07411. Yan, ganyan. And then, click nyo lang tong add point. So, meron ka ng isang point. Ang kailangan mo, mailagay mo lahat yung coordinate, yung mga point, ito, yung mga points na yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minimum of 4 points para makabuo ka ng isang polygon. Kasi kung meron kang 1 point, period lang yon. Ito, kung ito lang yung binibigay mo, point lang yan. Kung meron kang 2 points, line lang yon. Diba? When you connect 2 points, line lang yon. Then, when you connect 3 points, yan, meron ka ng polygon, yung area of the triangle. May area ka na. Kung may 4 points ka, may square ka na. So, kailangan mo makakuha ng mga points sa inyong property. Uh, i-indicate natin dito sa step number 4. So, mag-assume tayo, halimbawa, 13 point. Yan. Yan yung ating halimbawa lang na coordinates sa latitude. Yung sa longitude naman, sample lang naman ito for education. So, naka-indicate siya dyan. Di ba, 2 points pa lang to. So, linya pa lang yan. Dapat yung 4, at least 4. So, depende kung ilan yung boundaries nyo. Diba, 13 point, 1 to 1 point. So, meron na tayong 3 points. Kumbaga, triangle na siya. No? Pero maganda kung 4. Maganda kung meron kayong 4 na points. So, gaya nitong project na ito, meron halos square o meron kang 1 point, meron kang 2 points, 3 points. So, again, lalagay nyo po dito, medyo nagulo na lang. Ilalagay nyo po dito yung mga coordinates, yung mga points. And then, once na matapos nyo na yan, punta na kayo ng step number 5. Click nyo lang yung next.
So dito yung basic project information, ano ang project name, do not forget, halimbawa ABC Hospital Project, at kung anong address, mailing address. Dito, halimbawa Barangay 1, Lipa City, Batangas, yung mailing address. Then dito, meron tayong specific address, street lang ilagay nyo. Halimbawa, MP Casanova Street, at ganun din yung barangay, let's say, Tambo. Tapos, dito, mag-a-appear dito yung municipality. Hanapin nyo dyan yung nakakasakop na munisipyo doon sa barangay na yon. Bawa, Lipa. Automatic mag-a-appear naman dito yung province niya, like Batangas. Ano, wag niyong kukumpleto nito like MP Casanova Street, Tambo, Lipa City, Batangas. Kasi automatic paglabas ng yung certificate, meron na siyang doble-doble na municipality at province. Kaya is dito, street lang saka address. Then dito naman, total project land area, halimbawa, 2,000, 20,000. Kasi nga 2 hectares. Tapos yung total project building footprint, yung ating building, halimbawa, 1,000, 10,000. Kasama na rin dyan ang mga iba pang areas. Then dito, the number of employees, halimbawa 50, and then total project cost, halimbawa 40 million in Philippine peso. So, ganun lang. That's basic project information number 5. And then, pagkatapos yung masagutan yung project information sa baba, click lang natin yung next. Makakarating kayo dito sa step number, yung kulang pala dito, zone classification, limbawa, institutional. Dahil hospital yung sample ng project natin. Pagka residential, gaya ng subdivision, o industrial, yung ating mga manufacturing processing plant yan. Ano po? So, mga agricultural, kung tayo ay nasa mga piggery, poultry. So, next, yan, click lang yung next pag kumpleto na yung step number 5. And then, dito na tayo sa step number 6. Ang gagawin nyo lang, ida-download nyo po itong mga items na ito. May mga items dito na fillable at yung form na ito na pipila pa natin, isasubmit nyo sa step number 7. So, ang gagawin nyo lang, click nyo lang itong number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano po itong mga forms and other documents? Project description, project components and operation information, fillable form. Initial environmental examination checklist report, fillable form din. Environmental management plan, fillable din. PEMAPS, fillable din yung form, and then sworn statement of accountability. So dito, da-download nyo po lahat ito. Halimbawa, ito number 1, click nyo lang yan at para pagdating nyo ng step 7, i-upload nyo yan doon. So lahat ito na nandito, na naka-blue, ay download nyo tapos pipill upan nyo po. Halimbawa, itong project components and operation information, click nyo din yan. Yan. Kumbaga, ito ay pipill upan nyo. Yan, hanggang dulo. Yan. So, pagkatapos nyo ma-fill upan itong mga forms na ito, pupunta na kayo dito sa next, number 7. Okay? So, sa number 7, doon ngayon isasubmit yung ating mga application requirements. Okay? So, hindi ko na ako makakarating ng 7 kasi didiretso na po yan. Thank you very much for time listening. I hope you have learned something dito sa ACC Online Application System. Thank you very much and God bless us all.